Hello everyone! Welcome na naman dito sa aking channel at may pagchichikahan na naman tayo ng isang loan app. Pagchichismisan na naman natin yung loan app na to ha. ESO Loan na Loan App Philippines daw na pwedeng magpautang hanggang 50,000 pesos at may nakalagay na 4.8 lang ha nitong ratings. Kaya i-check natin kung okay ba kasi diba kung magbe-base tayo dito sa 4.8 na star nila, parang okay siya ha kasi hanggang 5 lang yung pinakamataas diba na star pero dito 4.8. No? So, okay ba talaga yung loan app na to? 50,000 pesos. Itong loan app na ito ay naka-under siya ng Philippine Rough Financing Corporation. Meron silang nilagay dito nga itong details ng kanilang app na registration number or SEC registration number plus yung authorization certificate number 1218. Nag-check nga ako sa SEC, itong Philippine Rough Financing Corporation ay registered naman talaga sila kasi status registered. Meron din silang secondary license details na 1218 type financing. So, di ba, pwede pala daw talaga silang magpautang. So, hopefully, okay to, di ba? Pero, sana mapanood nyo yung buong video hanggang sa dulo. At bago natin ituloy, please watch this. Hello mga mi! So gabi na nga at brown out nga dito sa amin dahil sa malakas na bagyo na dumaan na naman. Kaya ito na nga mga mi, share ko sa inyo itong isa sa mga ginagamit namin na talagang lifesaver siya kasi nga matagal siyang malobat. So ito yung rechargeable na electric fan. So akalain mo, buong gabi talaga namin ginamit pero hindi pa rin siya nalolobat. At nung tanghali, nung natulog si baby, ginamit ulit namin itong electric fan na to. Tapos gumagana pa rin, hindi pa rin siya nalolobat. Okay, so going back, bago nga tayo makautang dito sa ESO Loan, kailangan yung ilagay syempre yung valid mobile number at yung verification code has from 50,000 pesos na nakalagay sa kanilang odds. Naging 20,000 pesos na naman daw yung nakalagay nga sa pambungad nila and 120 days na payment terms ha. Bago nga kayo makautang, syempre same with other loan app na sasagutan natin tong mga basic information like level of education, email, marital status, number of children, how many online loans do you currently have, any overdue loans in the past 6 months, at yung income information, job status, industry, company name, company address, at salary type. And then, kailangan natin syempre makapag-upload ng isang valid government ID ha. Dapat daw malinaw at contact verification. Tatlo lang din naman yung hinahanap dito sa contact verification. At ito ha, bago ko pa masubmit yung loan application ko, meron ngang nakalagay na privacy policy. May nakalagay na congratulations, you have finished all the certifications. We have the best portfolio for you with a 90% approval rate. Kalain mo yon 90% approval rate. So talagang malaki daw yung chance na maaprubahan yung loan application. Kaya nga tinuloy ko. Pero alam nyo ba mga ka-ins review, yung 50,000 pesos na nakalagay sa kanilang odds at yung 20,000 pesos na pambungad nga ng loan app na ito na pwede kong mautang ay hindi pala totoo. Kasi nga sa dulo ng aking loan application naging 1,000 pesos lang pala yung pwede daw mautang or pwede kong mautang. Loan amount 1,000 pesos, limit frozen zero, expire na ako ha. At ito yung lumabas. Akalain mo 1,000 pesos lang daw yung pwede kong mautang or pinapahiram nila sa akin. And then doon sa 1,000 pesos, hindi ko nga ito matatanggap ng buo kasi meron itong service fee na 380 pesos. Kaya nga ang matatanggap ko lang doon sa 1,000 ay 620 pesos. Diba? Kaya isang loan app na naman mga ka-ins review na hindi siya magandang utangan. Akalain mo yun, 1,000 pesos yung loan amount, pero ang matatanggap lang ay 620 dahil nga sa service fee na 380 pesos. So, isang loan app na naman na hindi ko nire-recommend sa inyo. Maliban sa mataas nga yung service fee, ay napaka-short term lang. 7 days lang din naman talaga yung ino-offer ng loan app na ito na term. Same lang din siya sa iba't ibang mga loan app na nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store. So, ayun, by the way pala, yung loan app na ito ay na-download ko nga dito sa App Store. At sinubukan ko lang naman kung maganda ba ito magpautang pero hindi mataas pa rin yung charges niya at napaka short term lang din talaga kaya nasa sa inyo pa rin yung decision kung susubukan nyo na i-download yung loan app na ito, lalong-lalo nga dun sa mga naka-iPhone. Mag-ingat po kayo sa mga inuutangan nyo ha. Hindi ko nire-recommend yung loan app na ito, pero syempre, nasa sa inyo pa rin talaga yung decision kapag gusto nyong utangan. Though registered sila sa Securities and Exchange Commission at meron silang secondary license to operate, pero ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito ay napaka-short term nga lang at malaki din talaga yung service fee, di ba? Akalain mo yung 1,000. 1,000 nga lang yung naaprubahan, napakababa, pero hindi pa matanggap ng buo. At ang ipapadala lang nila ay 620, payable din
within 7 days pa rin, di ba? So, please lang wag na kayong umutang dito. So, ayan lang, shinare ko lang sa inyo yung nakita natin sa loan app na ito. Kasi di ba napakarami yung mga loan app ngayon ha, na parang sa tingin mo or sa odds nila, parang okay siya utangan, pero sa dulo ng loan application, doon mo pala makita na mababa lang yung loan amount, malaki yung mga charges nila or yung mga fees. Okay, so ayan lang. Anyway, thank you for watching. Please don't forget to like, share na rin, at don't forget to click the bell icon para maging updated nga kayo sa mga susunod na videos natin. Thank you at see you sa aking next video. Bye!